Maging mapagtiwalang bagong taon sa mga banal ng SRBC at sa lahat ng mga bisita at mga kapatid natin na bumibisita sa atin ngayong umagang ito. Kamusta po ang inyong bagong taon? Kompleto pa ba ang inyong mga kamay? Nakakarinig pa po ba kayo? Kami kasi ay nakaranas ng isang maingay na bagong taon dahil nung nagpunta kami ng Kalatagan ay halos apat na magkakapitbahay na mayroong tigdadalawang malalaking speaker na halos 3 feet ang taas. Mula tanghali hanggang hapon o hanggang hating gabi mula nung kami ay dumating ay nagpatunog na po sila ng kanilang mga speaker. Halos ay hindi nila pinapatay ang kanilang video okay. Kaya halos ay mabingi kami sa buong maghapon hanggang sa salubungin ang bagong taon. Pero noong mga 2:00 na ng madaling araw, nakakabinging katahimikan naman ang aming naranasan. Humingi na lamang muli noong 7 o'clock na ng umaga dahil muli na muli silang nagbukas ng kanilang mga video okay. Pero mga kapatid, na itanong na po ba ninyo, bakit nga ba kailangang mag-ingay at magsaya tuwing bagong taon? Meron ba sa inyong nag-ingay, sumigaw, naghanda? Baka meron pang naniniwalang lumundag para tumangkad. Huwag kayong maniniwala doon, hindi yan totoo. Sinubukan ko yan ng maraming pagkakataon, hindi nangyari. Bakit nga ba kailangan natin maging masaya at kailangan nating mag-ingay tuwing bagong taon? Ayon sa sinaunang paniniwala, ang pag-iingay ay merong kinalaman sa pagtataboy ng mga masamang espiritu, pagpapaalis ng malas at pag-aanyaya ng suwerte at kaginawaan sa taong darating. Kaya makikita po ninyo ang ating pong pagbati sa English ay Happy New Year, pero kapag tinagalog natin is manibagong bagong taon or manigong bagong taon or maginhawa or masaganang bagong taon. So ibig sabihin, ang pagdiriwang ng bagong taon, nabanggit ko sa inyo na walang biblikal na utos na ito ay ating ipagdiwang. Therefore, ang pagdiriwang na ito mostly is cultural or traditional. Halimbawa na lamang sa China, ang pagsalubong ng bagong taon ay ginagawa nila sa pamamagitan ng mga paputok, mga firecrackers upang itaboy umano ang masamang espiritu na sinian. Samantalang sa Europa, sila po ay nagpapatunog ng mga kampana, nagsisigawan at nagpapaputok ng mga kanyon. Samantalang sa mga Latin at mga Asian ay maingay na selebrasyon para huwag daw sumama ang malas sa bagong taon. Pero sa kulturang mga Pinoy, ang selebrasyon po natin ng bagong taon ay halo-halo na. May impluwensya tayo ng China, kaya may mga paputok na pantaboy sa mga malas, may mga bilog na prutas, at may mga pampaswerte. May impluwensya din tayo ng Kastila, kaya mayroong mga salo-salo, may mga pagpapatunog ng kampana, at mayroong mga misa. Pero ang marami, hindi talaga alam ang pinanggalingan. Ginagawa na lamang dahil nakasanayan na at nag-iisip na sana maging maayos ang susunod na taon. Kaya mga kapatid, kung ating susuriin, ang karamihan ay nag-iingay at sinasalubong ng masaya ang bagong taon na nagbabaka sakaling masimulan ang isang bagong taon ng masagana at ng isang masayang bagong taon. Ipinapakita lamang nito na hindi alam ng tao ang mangyayari kinabukasan. Now, alam niyo po ba na sa Biblia ay may babala patungkol sa pag-iingay ng walang pangunawa? Ito ay makabasa natin sa Ecclesiastes chapter 7, verse 6. Sabi ng Bible ganito, sapagkat kung paanong ang lagitik ng tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang. Ito may walang kabuluhan. If you are familiar sa aklat ng Ecclesiastes, ang aklat ng Ecclesiastes ay aklat ng karunungan. Ito ay aklat ng pagninilay-nilay patungkol sa mga buhay sa ilalim ng araw at pagsusuri sa mga bagay na walang kabuluhan. Dito sa aklat na ito, paulit-ulit na binabanggit ang salitang
walang kabuluhan or vanity. Sa wikang Hebreo ay hibel, nang ibig sabihin ay panandalian, hungkag, na parang usok na madaling mawala. Kaya yung sinabi sa verse 6, ito ay tungkol doon sa walang kabuluhan at mababaw na kasiyahan. Ito yung mga tawa at pag-iingay ng mga mangmang. Inihalin tulad po dito ang pagtawa at pag-iingay ng walang kabuluhan sa lagitik ng tinik sa ilalim ng palayok. Anong ibig sabihin yan? Ang tinik ko kasi ay madaling sindihan, mabilis magliyab, maingay, pero madaling maubos. Kaya ang mga tinik, o ang sa atin sa Batangas ay mga siit, malingas lamang iyan sa sandali, pero madali itong masunog, kaya ito ay walang sapat na init para tumagal sa ilalim ng palayok. Now, sinabi dito sa ilalim ng palayok, hindi ko alam kung meron pa sa inyong gumagamit ng palayok ngayon. Kami paminsan-minsan gumagamit pa nito sa farm. Pero dahil ang palayok ay yari sa putik, matagal po itong uminit. Kaya dapat ang apoy dito ay matagal at tuloy-tuloy. Kaya ang tinik ay hindi akma na pangluto sa palayok. Parang ganyan daw po mga kapatid yung ingay at kasiyahan sa bagong taon. Parang lagitik ng mga tinik. Malakas, pero dito matagal. Walang karunungan, kaya walang kabuluhan. Ang tawa ng mangmang ay hindi nagbabago ng puso. Hindi nagbabago ng tunay na kalagayan ng buhay. Ang tawa ng mangmang, emosyon lamang, kaya hungkag. Masaya ngayon, pero malungkot na uli pagkalipas ng bagong taon. Bakit? Dahil babalik na uli sa dating buhay. Pero gusto ko munang liwanagin sa inyo mga kapatid na hindi naman masama ang tumawa. Hindi naman masama o kasalanan na magkaroon ng kasiyahan. Pero dapat nating makita ang tunay na dahilan kung bakit tayo dapat maging masaya. At yun ay dahil nakita at naranasan natin ang kabutihan ng Diyos sa nakaraang taon. At buo ang ating pagtitiwala sa Diyos sa pagpasok ng bagong taon. Kaya ang tanong ay hindi, mag-iingay ba ako o hindi? Ang tanong ay, saan at kanino mo inilalagay ang iyong tiwala sa pumapasok na taong 2026? Kung tunay ka ng mananampalataya, meron kang tunay na dahilan para magsaya. Kahit hindi mo alam ang bukas. Kahit hindi mo alam ang bukas, ito ay kung buong puso mong ipagkakatiwala sa Diyos ang iyong taon. Sa umagang ito mga kapatid, pag-aaralan natin kung bakit kailangan nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay, hindi lamang sa taong 2026, kundi sa lahat ng taon ng ating buhay. Pero bago nating buksan ang ating talata sa Isaiah 46, verses 8 to 11, tayo muna'y dumako sa Panginoon sa pananalangin. O aming Diyos, bilang mga limitadong tao, wala kaming kakayanang malaman ang mangyayari kinabukasan. Tulad kami ng mga taong naglalakad sa kadiliman na hindi naming alam ang aming nilalakaran. Subalit kami hindi lamang tao, kami ay mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At sa kadiliman ng paglalakbay, binigyan mo kami ng liwanag. Ang liwanag ng Panginoong Yesus at ang liwanag ng iyong mga salita. Na hindi man naming alam ang aming patutunguhan, pero alam naming meron kaming gabay na mag-iingat sa amin sa daan. Kaya tulungan nyo kami ngayong araw na ito, na kami ay maglagak ng tiwala namin sa iyo o Diyos, na may hawak ng bukas. Tulungan nyo kami na pagkatapos ng mensaheng ito, magkaroon kami ng kapayapaang harapin ang taong ito, sapagkat natutunan namin ipagkatiwala sa iyo ang amin. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Mga kapatid, niya ako po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa Lumang Tipan at babasahin natin para sa ating mensahe ngayong araw na ito ang aklat ng Isaiah. Ang kabanata po ay 46, talatang 8 hanggang 11. Isaiah 46 verses 8 to 11. Aklat po ng Isaiah
Kabanatang 46, talatang 8 hanggang 11. At kung nakita na po ng inyong mga mata, ay nais kong basahin sa inyo ang salita ng Diyos. Inyong alalahanin ito at magpakalalaki kayo. Isaisip ninyo uli, o ninyong mga mananalangsang. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan, na tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silangan, ang taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sanalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa Isaiah 46 verses 8 to 11. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang mapapagkatiwalaang salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga na magtiwala sa Diyos na may hawak ng bukas. Magtiwala sa Diyos na may hawak ng bukas. By way of background, kapatid, ang aklat ng Isaiah, lalong-lalo na po ang kabanatang 40 to 48, ay tumutukoy sa panahon ng pagkakatapon o pagkakabihag ng bayan ng Israel sa Babylonia. Ang bayan ng Diyos ay nasa ilalim ng isang kapangyarihan ng isang paganong imperyo, kung kaya marami sa kanila ang nangihina ang pananampalataya, na tila ba nakikita ng bansang Israel na tila mas makapangyarihan ang mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Kaya sila ay natutukso na magtiwala sa mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Babylonia. Dito po sa ating binasa sa Isaiah chapter 46 verses 1 sa ating talata, sa Isaiah 46 verses 1 to verse 7, binanggit po dito ang dalawang Diyos-Diyosan ng Babylonia, si Bel at si Nebo. Now, ito pong si Bel o tinatawag na Marduk, ito yung pangunahing Diyos-Diyosa ng mga Babylonia. Samantalang si Nebo o si Nabu, ito naman yung tinatawag nilang Diyos ng karunungan at ng mga propesiya. Sa kabanatang ito ng 46, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagkakaiba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan ay ginawa ng tao, samantalang ang tunay na Diyos ang gumawa sa mga tao. Inilarawan ang mga Diyos-Diyosan bilang mga binubuhat na nagiging kabigatan o burden sa mga nagbubuhat. Mabibigat po itong mga Diyos-Diyosan na ito. Hindi ito katulad ng mga Diyos-Diyosan natin na kaya lamang ng isang kamay. Sila ay sinasakay sa mga karuwahe at binubuhat, hinihila ng mga hayop at binubuhat ng mga tao. Na lalo na kapag ito nung ipinasakop ng Diyos ang Babylonia sa Persia, sa pamumuno noong binanggit sa verse 11 na ibong mandaragit, na ito po ay tumutukoy kay Haring Ciro o Haring Cyrus na sasakop sa Babylonia. Dito ay makikita ng bansang Israel na binubuhat ng mga Babylonian ang kanilang Diyos-Diyosan para itakas. Ipinapakita na wala silang kakayanan na makapagligtas at wala silang kakayanang kumilos. Sa kabaliktaran, ipinapahayag naman ng Diyos na siya yung nagdadala ng kanyang bahayan mula sa kanilang kapanganakan hanggang sa kanilang katandaan, na ang Diyos ang nag-iingat, nagpapalakas, at nagliligtas sa kanyang bayan. Now, mapatid, ang matinding paghahambing na ito sa pagkakaiba ng mga Diyos-Diyosan at ng tunay na Diyos ay nagsisilbing saway sa mga Israelita na natutuksong magtiwala sa iba't ibang Diyos. Natutuksong magtiwala sa kanilang sariling lakas o sa kapangyarihan ng sanlibutan.
Kaya naman sa gitna ng kanilang kalituhan, ang Diyos ay nagbigay ng isang pananaway sa kanila at isang panawagan sa kanila na makikita natin sa verse 8 and verse 9. Nang sabi ng Diyos ay inyong alalahanin. You remember. Ngayon, hindi lamang po ito simpleng alalahanin, kundi ito isang panawagan ng pagsisisi. Ito ay isang panawagan na pagtiwalaan ang Diyos kaysa mga Diyos-Diyosan. Ipinapakita dito ang ganap na soberanya ng Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan at kanyang pinapatunayan na siya lamang ang tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas. Binibigyan din dito ng Diyos na siya yung nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at ang kanyang payo ay mananatili at ginagawa niya ang lahat ng kanyang ninanais. Kaya naman sa umagang ito yung mensahe na gusto kong makita natin. And the message is, dapat laging alalahanin ng mga Kristiyano ang nakaraang katapatan ng Diyos, magtiwala sa kanyang soberanong pagpaplano at makasumpong ng katiyakan sa kanyang ganap na pamamahala sa kasaysayan. Ito ang makikita nating mensahe at makukuha ang mensahe mula sa talatang ating binasa. At ipapaliwanag natin ang mensaheng iyan sa pamamagitan ng 2 puntos. At ito yung ating 2 puntos sa pag-aaralan. Una, alalahanin ang nakaraang katapatan ng Diyos. At pangalawa, magtiwala sa soberanong plano ng Diyos sa hinaharap. So yung 2 bagay na yan. Una, alalahanin ang nakaraang katapatan ng Diyos. Balikan natin ang ating teksto mula verse 8 and verse 9. Sabi ng verse 8, inyong alalahanin ito at magpakalalaki kayo. Isa-isip ninyo uli o ninyong mga mananalangsang. Inyong alalahanin ang mga dating bagay sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Now, kung inyo pong makikita, I'm sorry, hindi po talong, 3 po yan, 3 beses. Sorry. 3 beses na sinabi ng Panginoon mula sa verse 8 to verse 9, yung salitang alalahanin, isa-isip muli, alalahanin. Na kapag tandaan ninyo na kapag ang mga salita ay paulit-ulit na binabanggit, ito po ay merong mahalagang ibig sabihin. So when the Lord said, remember, dito, tinatawag niya ang kanyang bayan na alalahanin ang kanyang mga natatangi at nagliligtas na gawa sa kasaysayan bilang paghahambing sa mga walang saysay na Diyos-Diyosan na tulad ni Abel at ni Nebo na kailangan pang buhatin at kailangan pang dalhin nung sila ay binihag. So ang tanong dito, ano ba yung bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan na dapat alalahanin ng mga Israelita? Mga kapatid, ito po'y tumutukoy doon sa lahat ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pagtupad, sa kanyang mga pangako, at sa kanyang mga naging pag-iingat sa kanyang bayan ng Israel. Mula sa pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako kay Abraham na siya ay magiging ama at ang kanyang laki ay magiging sindami ng mga buhangin sa dagat at ng mga bituin sa langit. Natupad ito noong nagkaanak si Abraham kahit na noon siya ay matanda na at ang kanyang asawang si Sarah ay baog. Ang pagkapalang ito ay dumating sa kanila nung si Abraham ay nagkaroon ng anak at ito ay si Isaac. At itong si Isaac ay nagkaroon ng anak, sina Esau at saka si Jacob. At itong si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki na naging 12 lahi ng Israel. Hanggang sila ay napunta sa Ehipto at doon ang lahi ni Abraham ay dumami ng dumami. Pero noong merong dumating na isang paraon na hindi nakikilala nitong si Joseph na isa sa mga anak ni Israel o ni Jacob, natakot siya. Kaya ang kanilang ginawa ay kanilang ginawang alipin ang mga Israelita. Pero ito yung nakita natin sa kasaysayan.
habang sila'y inaalipin, lalo silang dumarami. At nung sila ay dumaing sa Diyos dahil sa kahirapan na kanilang dinaranas, dininig ng Diyos ang kanilang mga daing. Kaya sinugo ng Diyos si Moses para sila ay iligtas. Gumawa ang Diyos ng maraming mga himala sa harapan ng mga taga-Ehipto at sa harapan ng mga Israelita. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng 10 salot. Hanggang sa palayain sila ng Diyos sa pagkaalipin sa pamamagitan ng pagtawid sa dagat. Now, tandaan ninyo mga kapatid, ang dagat na tinawid na ito ay hindi mababaw. Ito ay napakalalim at hindi lamang ilan ang tumawid kundi milyon. Pero sila ay iniligtas ng Diyos, pinalakad at inawi ang dagat at nilipol ang kanyang mga kaaway sa magitan ng paglunod sa mga taga-Ehipto. Nung sila po'y makarating sa disyerto, pinakain sila ng Diyos ng mana at ng pugo. Pinainom sila ng Diyos mula sa bato. Binigyan sila ng ulap bilang lilom sa umaga at haligi ng apoy bilang ilaw sa gabi. Hindi sila nakagat ng mga makakamandag na ahas at mga alakdan. Hindi na luma ang kanilang mga damit at sandalya sa loob ng 40 taon. At hindi sila nasakop ng kahit anong bansa sa panahong sila'y nasa disyerto. Ganito po yung katapatan ng Diyos sa kanila. Pero sa kabila nito, patuloy pa din ang pagre-rebelde ng mga Israelita. Panay pa din ang kanilang reklamo hanggang sa binigyan na sila ng Diyos ng 10 utos na mismong ang Diyos ang nagsulat sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Pero makikita natin dito yung talagang pagiging suwail nitong mga Israelita. Sapagkat nung unang pagkakataon na si Moses ay umakyat doon sa bundok para tanggapin yung 10 utos, dahil natagalan si Moses doon, nainip ang mga Israelita. Kaya kanilang inutusan si Aaron na gumawa ng gintong goya at ito yung kanilang sinamba. Ito'y katunayan lamang na ang kanilang puso ay talagang malayo sa Diyos. Now, makalipas ang maraming taon, patuloy sa pagre-rebelde ang bayan ng Diyos sa kabila na ang Diyos ay nagpadala ng maraming mga propeta. Inusig pa nila ang mga propetang ipinadala ng Diyos sa kanila. Hanggang dito, pinarusahan na sila ng Diyos at sa ating teksto, ito po yun, ipinasakop ng Diyos ang bayan ng Israel sa isang imperyo, isang malupit at masamang imperyo ng Babylonia at sila ay nasakop nito sa loob ng 70 taon. Kaya sa mga panahong ito, dahil nga sa kapangyarihan ng Babylonia, natutukso na naman ang mga Israelita na ito na sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng taga-Babylonia dahil sa pag-aakala nilang tinalo ng mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Babylonia ang Diyos ng Israel. Ang hindi nila alam, ang Diyos ng Israel ang nagplano ng lahat ng ito. Kasama ito sa plano ng Diyos para ipakita sa kanyang bayan ang kanyang hindi pagkagusto sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi dito nagtatapos ang gawa ng Diyos. Hindi nakalimot ang Panginoon sa kanyang pangako kay Abraham. Kaya sa mga naunang kabanata at sa talatang 11, inihula ni Isaiah na darating ang isang ipong mandaragit na tumutukoy kay Haring Cyrus na isang paganong hari din na siyang gagamitin ng Panginoon para palayain ang kanyang bayan sa pagkaalipin sa Babylonia. Ito mga kapatid, ang Babylonia ay paganong imperyo na ginamit ng Diyos para parusahan ang kanyang bayan. Pero sa kabilang banda, si Haring Cyrus ay isang paganong hari din na gagamitin din ng Diyos para palayain ang kanyang bayan. Ang makikita nyo dito, dahil ang Diyos ay soberano, pwede niyang gamitin maging ang mga hindi mananampalataya
para matupad ang kanyang layunin. Now, sa paggamit ng Diyos kay Haring Cyrus para palayain sa pagkaalipin ng Babylonia ang bayan ng Israel, dito po si Haring Cyrus ay magpapahintulot na ang ilang mga Israelita ay bumalik sa Jerusalem para muling makapagtayo ng kanilang templo. Pero alam niyo po ba mga kapatid na 150 years itong inihula. Ibig sabihin, bago natupad itong bagay na ito, inihula na ito 150 years ago. Na yung palang Haring Cyrus, hindi pa nabubuhay pero pinangalanan na 150 years ago. Ayon sa Isaiah 44 verse 28 and Isaiah 45 verse 1. So ano yung implikasyon nito? Ipinapakita lamang dito na ang Diyos, pinapakita lamang dito ang kanyang kaibahan sa mga Diyos-Diyosan, kung saan ang Diyos ang nagpaplano at siya ay matapat sa kanyang mga pangako. Yan ang una. Pangalawa, ipinapaalala ng Panginoon na siya lamang ang tunay na Diyos at walang iba. Sabi ng 49 and verse 9, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Inihahayag ni Yahweh na siya lamang ang Diyos. Wala nang iba. Wala siyang katulad, wala siyang kapantay. Hindi siya gaya ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Israel at sinasamba ng mga taga-Babylonia na kailangang buhatin at kailangang alagaan. Sa halip si Yahweh ay ang Diyos na nagdala sa kanyang bayan, ang Diyos na nag-ingat at ang Diyos na nagligtas sa kanyang bayan. Alam niyo po, ang mga Diyos-Diyosan, kapag mayroong posisyon, kailangang buhatin. Kapag may mananakop, kailangang buhatin para iligtas. Ito ay dahil wala naman silang buhay at wala naman talaga silang kapangyarihan. Alam niyo po mga kapatid, ganito pa din ang mga taong bulag sa katotohanan. Ganito pa din ang mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sila pa din ang nagbubuhat sa mga ribulto kapag may prosesyon. At kapag may baha at may sunog, ang mga tao ang magbubuhat at magliligtas sa kanilang mga ribulto. Dahil hindi kayang iligtas ng mga Diyos-Diyosang ito ang kanilang sarili. Dahil kahit na sila ay merong paa, hindi sila makatatakbo. Kahit na sila ay merong mata, hindi sila nakakakita. Kahit na sila ay merong kamay, hindi sila nakakahawak. Kahit na sila ay merong tenga, hindi sila nakakarinig. At ang dahilan dito sapagkat wala silang buhay. Sila'y gawa lamang sa kahoy, sa bato, sa plastik, sa pila, sa ginto. Wala silang kapangyarihan. Wala silang saysay. Kaya mga kapatid, ang pahayag na ako ang Diyos at walang iba ay isang matibay na pagpapahayag tungkol sa nag-iisang kalikasan ng Diyos na hiwalay at higit sa lahat ng kanyang nilikha at sa lahat ng huwad ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ang panawagan ng Diyos dito ay alalahanin, magsisi, manindigan. Ito ay panawagan niya sa mga mananalangsang. Panawagan niya doon sa mga suwail, doon sa mga nagre-rebelde sa kanya. Alam niyo mga kapatid, ang pagtawag dito ng Diyos sa mga suwail o mananalangsang ay hindi lamang isang simpleng kasalanan ng pagsuway, kundi ito ay pagsuway sa Diyos ng tipan. Tinatawag ng Diyos ang mga Israelita, kahit yung mga mananalangsang, na alalahanin ang Diyos ng tipan. Ipinapakita nito na kahit na ang mga nagkasala ay inaanyayahan na magsibalik sa katotohanan sa pamagitan ng pag-alaala sa katapatan ng Diyos. Kaya ang punto dito mga kapatid, ang utos na alalahanin ang mga katapatan ng Diyos nung nakaraang panahon ay hindi lamang mental at ethical na tugon. Ang hinihingi dito ng Panginoon ay isang covenantal response.
bilang tipan na bansa ng Diyos. Nang ibig sabihin dito, merong inaasahan ng Diyos sa kanyang tipan. At ang inaasahan niya sa kanyang tipang bansa, sa kanyang covenant people, ay maging matapat sa kanya. Ang inaasahan niya sa kanyang bayan na kanyang pinangakuan ay maging matapat sa pagtupad sa kanilang mga kasunduan. Now, ang pag-alaala sa nakaraang katapatan ng Diyos, tulad ng kanyang pagdadala sa Israel mula sa kapanganakan hanggang sa katandaan, ay nagbibigay ng lakas at pumipigil sa espiritual na pagkatalo. Ang ibig sabihin, ipinapaalala nito sa mga Israelita at sa atin na mga mananampalataya na ang gawang pagliligtas ng Diyos ay ganap, tiyak, at hindi mabibigo. Alam niyo mga kapatid, tayong mga tao, madalas po tayong nagugulat sa mga hindi inaasahang pangyayari. At maaaring sa isang iglap, kahit sabihin natin tayo ay matatag sa pananampalataya, pwedeng sa isang iglap, matinag tayo sa ating pananampalataya. Lalo na kapag may biglaang pag-uusig. May duba pong isang malubhang karamdaman. Merong isang pagkamatay sa loob ng tahanan. Nagkaroon ka ng isang matinding kabiguan o ng isang malaking problema. Sa mga panahong ito, marami ang humihina ang pananampalataya, bumabagal ang paglago, at lumalabo ang pag-asa. Ngayon, ang makakatulong sa atin para malampasan ang ganitong mga sitwasyon ay ang pag-alala sa katapatan ng Diyos, sa kanyang mga pangako, at sa kanyang mga gawa ng nakaraan. Ang pag-alaala sa katapatan ng Diyos ang tutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang anumang kabigatang ating nararanasan dahil alam nating hindi niya tayo pababayaan. Ito yung gustong sabihin ng Panginoon sa bayan ng Israel. Siya ay isang covenant God and He is covenant keeper na ang kanyang mga pangako, ang kanyang katapatan ay hindi magluluwat. Ang kanyang pangako at kanyang katapatan ay hindi mabibigo. Ito'y tandaan ninyo. Kaya ang problema ng Israel, hindi ho yung kakulangan ng kaalaman. Hindi rin po yung kakulangan ng biyaya. Lalong hindi yung kakulangan ng pag-iingat at probisyon. Dahil sa katotohanan, saganang-sagana ang Israel dito. Ang malaking problema ng Israel, ang kanilang paglimot sa Diyos. Ang paglimot sa katapatan ng Diyos. Kahit hindi sila kailanman binigo ng Diyos, dahil tinutupad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako, ang naging problema ng mga Israelita, hindi sila naging matapat sa Diyos ng tipan. Dahil sa halip na umasa sila sa Panginoon, na matapat sa kanyang mga pangako, mas umasa sila sa mga Diyos-Diyosan, sa mga Diyos na binubuhat, sa mga Diyos na gawa ng tao. Baka sabihin ninyo, hindi naman ako ganyan. Alam niyo mga kapatid, hindi natin pwedeng ipaghambog ang ating kakayanan. Dahil sa bagong taong ito, kahit sinong mananampalataya ay may panghanib na makalimot sa Diyos. Lalo na kung ikaw ay magtutuon ng iyong oras at ng iyong buhay sa iyong mga plano, sa iyong mga negosyo, sa iyong mga trabaho, sa pagkatagpo ng iyong pangangailangan, sa iyong pag-aaral. Hindi ba't napakalaki ng posibilidad na kapag hindi nangyayari ang iyong mga plano, kapag hindi nangyayari ang iyong inaasahan, pinanghihinaan ka ng loob, pinanghihinaan ka ng pananampalataya, at nakakalimutan mo ang Diyos na may hawak ng bukas. Nakakalimutan mo ang mga katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Nakakalimutan mo ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Nitong nakaraang taon, maraming mga dumating na mga bagyo. At marami sa atin ang nagiging mapagpasalamat
nung tayo ay iniligtas ng Diyos at ang ating mga bahay mula sa mga malalakas na bagyo at sa mga matitinding pagbaha. Ngunit malimit pagdating na po ng tag-araw, malimit na tayo nakakalimot sa Diyos dahil wala ng bagyo. Ganito tayo bilang mga tao, madaling makalimot sa katapatan ng Diyos. Kaya ang hamon ko sa inyo ngayong umaga, bago ka gumawa ng mga plano para sa taong ito, alalahanin mo muna kung paano ka iniligtas ng Diyos, kung paano siya naging tapat sa kanyang mga pangako. Alalahanin mo ang katapatan ng Diyos nung nakaraang taon. Alalahanin mo na siya lamang ang Diyos at walang katulad niya. Yan ang una. Pangalawa, magtiwala sa soberanong plano ng Diyos sa hinaharap. Pakinggan natin yung verse 10 and verse 11. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Sabi ng verse 11, yung last part, oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Mga kapatid, sino bang pinagtitiwalaan mo ngayong taong ito? Alam niyo, maraming mga tao magkakaiba ang kanilang perspektibo sa pagdating ng bagong taon. May mga taong very positive sa pagharap sa bagong taon. Pero marami ding mga tao ang very negative sa pagharap sa bagong taon. Bakit? Sapagkat maraming mga bagay na hindi nila alam kung anong mangyayari sa taong ito. May trabaho pa ba ako? May negosyo pa ba ako? Magkakatuluyan ba kami? Meron ba akong ganitong bagay na matatanggap? Maraming mga bagay na ipinag-aalala. Pero ang talatang ito mga kapatid, napakagandang paalala sa iyo. Kung ikaw ay nag-aalinlangan, nagdududa sa mga mangyayari sa iyo sa taong 2026, ito ang sabi ng talatang ito. Oo, aking sinalita at akin namang papangyarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Ipinapakita ng mga talatang ito ang ganap na kaalaman ng Diyos. Ipinapakita ng talatang ito ang pagiging soberano ng Diyos. Alam ng Diyos ang buong takbo ng kasaysayan mula sa simula hanggang sa wakas, sapagkat siya mismo ang nagplano ng lahat. Ang Diyos ay hindi lamang tagapaghula ng inaharap. Hindi siya katulad ni Madam Auring na may hawak ng bola at tuhulaan kung anong mangyayari sa iyo. Ang Diyos ang tagapag-ayos. Ang Diyos ang tagaganap ng lahat ng mangyayari. Alam niya ang simula, alam niya ang katapusan, dahil siya ang may hawak at nag-oorganisa ng kasaysayan. Ang payo o plano ng Diyos ay tiyak at hindi mababali. Walang sinuman at walang anumang pangyayari ang makapipigil sa Kanya. Ito ay malinaw na patunay ng soberanong paghahari ng Diyos sa lahat ng kaganapan. Malaki man o maliit, nakikita man o hindi, lahat ng bagay na ito ay hindi lingid sa kaalaman ng Diyos. At ang mabuting bagay ay ito, ang mga plano ng Diyos ay hindi lamang mungkahi, hindi lamang opinyon. Ang mga ito ay tiyak na mangyayari. Kapag ang Diyos ang nagpasya, ito ay maisa sa katuparan. Walang puwersa ng tao, walang puwersa ng kalikasan ang makapipigil sa kanyang layunin. Ito isang malinaw na pahayag ng ganap na kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang kalooban ay hindi mahaharangan. Ang kanyang hangarin ay hindi madidiskaril. Ang Diyos ay tunay na naghahari at ang ganap na may kontrol ng lahat.
ipinapakita lamang ng mga talatang ito ang likas na kapangyarihan ng Diyos laban sa kahinaan ng mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan ay pabigat at binubuhat. Ang tunay na Diyos ang bumubuhat at nag-iingat. Kaya ang punto natin dito mga kapatid ay ito. Ang hinaharap ng mananampalataya ay ligtas. Hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa soberanong plano at tapat na kalooban ng Diyos. Kapatid, ito sana yung umaliw sa atin. Sa taong ito na 2026 na hindi nating alam kung anong mangyayari. Yung katapatan ng Diyos ang alalakanin mo. Kapag dumarating ka sa mabigat na pagsubok sa buhay mo, kapag dumarating ka sa mabigat na suliranin sa pananampalataya mo, tandaan mo, ligtas ang mananampalataya dahil sa soberanong plano ng Diyos. Tandaan ninyo, hindi lamang alam ng Diyos ang hinaharap dahil nakita niya ang hinaharap, kundi dahil siya mismo ang may akda ng hinaharap. Ganito nating tingnan ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Mula sa ating kaligtasan, sa kasiguruhan ng ating kaligtasan, at sa mga mangyayari sa ating buhay. Alam nating ligtas tayo dahil ang Diyos ang nagtakda ng ating kaligtasan mula pa sa pasimula. Siya ang pumili sa atin at hindi tayo ang pumili sa Kanya. Hindi niya itinakda at pinili ang ating kaligtasan dahil nakita niya sa hinaharap na mananampalataya tayo. Bagkus, kaya hindi pumapalya ang ating pagliligtas ay dahil ang Diyos mismo noon pa man sa walang hanggan ang pumili sa atin. Ganon din sa ating pananatili sa ating kaligtasan. Ang kasiguruhan ng ating kaligtasan ay hindi base sa ating sariling pagkapanatili. Dahil kung ito'y sa ating sariling pagkapanatili lamang minuminuto, tayo ay babagsak. Minuminuto tayo ay mawawala. Pero salamat, ang ating kaligtasan ay sinigurado mismo ng Diyos. Dahil ayon sa ating talata, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Oo, aking salita, akin namang papangyarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. At gayon din kapatid, sa bawat nangyayari sa buhay mo, tandaan mo, hindi lingid sa kaalaman ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Hindi pikit ang mata ng Diyos sa iyong pinagdaraanan sa iyong buhay. Siya ang nagplano ng lahat ng pangyayari kung kaya makakaasa ka sa mabuting katapusan. Kaya maaari tayong magtiwala sa Diyos sa Kanyang sobranong plano sa ating buhay. Kaya ang tandaan mo kapatid, nasa kamay tayo ng matalino at mabuting Diyos. Kaya may kasiguraduhan tayo na tayo ay mapabuti sa huli. Ang kaalaman ng Diyos ay ganap, perfecto, hindi siya nagkakamali. Hindi rin mababago ang kanyang mabuting plano para sa kanyang mga anak. Parang panonood lamang po ito ng isang movie. Alam ko lahat kayo dito ay nanonood ng movie. At kapag kayo po ay nanonood ng movie, para exciting, dapat pag nanood kayo, hindi nyo alam yung kwento. Alam nyo, minsan may mga spoiler. Alam nyo yun, yung manonood ka ng tapos mamaya sasabihin sa iyo kung ano mangyayari sa dulo. Kaya wala lang saysay yung manood ng movie. Alam mo na kung ano mangyayari sa dulo. To make it exciting, kailangan hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Now, kapag nanonood tayo, hindi natin alam ang lahat ng mangyayari, pero alam na po ng direktor ang lahat ng mangyayari sa movie. Bakit? Siya ang nagplano nito. Ganito natin tingnan ng Diyos. Siya ang direktor ng ating buhay. Siya ang may hawak ng buong script. Walang eksena sa buhay natin na nagugulat ang Diyos. Lahat ay ayon sa kanyang matalinong pagkaplano. Hindi natin alam ang mangyayari bukas, pero magtiwala tayo sa Diyos na may hawak
ng bukas. At tandaan ninyo, sa lahat ng movie, hindi naman lahat ng pangyayari sa isang movie ay maayos. Minsan may mga pagdurusa, minsan may mga binubugbog muna yung bida, pero sa huli, bida pa rin. Alam nyo, ito yung panghawakan natin. Ang Diyos ang ating direktor. At alam nating hindi hahayaan ng ating direktor na ang buhay ng kanyang anak ay malugi sa huli. Anong aplikasyon? Sa dumarating na bagong taon, iwasan mo na ang labis na pag-aalala. Huwag kang magkaroon ng masyadong alalahanin, lalo na yung anxiety. Alam nyo, isa sa mabigat na problema ngayon ng mga tao ay ang anxiety, depression. Bakit? Ito'y pagkukulang ng pagtitiwala sa Diyos. Masyadong pag-iisip sa mga bagay na hindi mo alam, kung kaya ikaw ay nagkakaroon ng kalituhan. Itigil mo na ang pag-iisip ng what if? What if hindi matuloy? What if hindi mangyari? Simulan mo na ngayong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat sapagkat nakikita niya at hawak niya ang bukas. Sumunod ka kahit hindi malinaw ang lahat. Magtiwala ka kahit may dumarating na mga sakit, kakulangan, o matinding pagsubok o kamatayan. Magtiwala kang ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na nangyayari sa ikabubuti ng lahat ng umiibig sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang mga mananampalataya ay tinatawag na ihanay or i-align ang buhay natin sa soberanong kalooban ng Diyos. Huwag mong pilitin na umayon sa iyong plano ang Diyos. Ang gawin mo, iayon mo ang plano mo sa Diyos. Iayon ang buhay mo sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakaalam at ang pagtitiwala na ang Diyos ang nagpapahayag ng simula at ng wakas, na gumaganap ng lahat ng kanyang mga panukala, ay magbibigay sa mga mananampalataya ng lakas ng loob at ng matibay na pag-asa sa pagharap sa bukas, sapagkat alam nating hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kaya kapatid, ngayong umagang ito, ngayong taong ito, at sa mga susunod na taon ng ating buhay, hinahamon ko kayo, ipagkatiwala natin sa soberanong Diyos na may hawak ng ating bukas. Kaya bilang konklusyon, ang teksto natin ngayong umaga ay umiikot lamang sa dalawang bagay. Una, sinasaway nito ang mga nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao at sa mga Diyos-Diyosan ng buhay. Kapatid, huwag kang magtiwala sa mga bagay na pangmundo lamang. Huwag kang magtiwala sa sobrang mong talino, sa sobrang mong lakas, sa sobrang mong kayamanan. Maraming mga tao na dahil sila'y masagana ngayong taong ito, umaasa sila na dito na lamang sila mananatili. Merong talata sa banal na kasulatan patungkol sa isang mangmang na mayaman. Inakala niyang hindi na siya magugutom, kaya siya'y kakain at magsasaya na lamang. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, mangmang ka. Ngayong araw na ito ay kukuhanin ko ang iyong kadalawa. Naalala ko yung isang kwento ng panahon ng pagputok ng Taal, na meron daw isang mayaman doon sa Taal noon na maraming kabayo, marami siyang mga kasangkapan, marami siyang kayamanan, at merong nagsabi na hindi na ako maghihirap. Tingnan mo ang dami kong kabayo. Tingnan mo yung dami kong kayamanan. Pero pumutok ang bulkan sa isang iglap, ang lahat ng kanyang kayamanan ay nawala. Minsan inaasahan mo ang iyong talino, ang iyong lakas, at ito'y nagsisilbing Diyos-Diyosan. Tumitiwala ka sa mga kabayo. Sabi nga nila, huwag kang tumiwala sa mga kabayo at sa mga karuwahe. Tumiwala ka sa Panginoon. Sa kasaysayan ng banal na kasulatan, ang nagtatagumpay ay ang mga taong nagtitiwala sa Diyos at hindi ang mga taong nagtitiwala sa kanyang sarili. Maaaring wala kang mga Diyos-Diyosan sa iyong bahay, na wala kang binubuhat at wala kang sinasamba.
Pero maaring marami kang mga Diyos-Diyosan sa iyong puso at sa iyong isip na siyang humaharang at pumipigil sa iyo para buo mong pusong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. This is just a simple illustration before I end. Alam nyo, November, nagsimula na kaming manalangin na makapagpatayo ng ng extension ng kubo. Nakikita ko talaga, nandun yung excitement naming mag-asawa, naming pamilya. Drawing na ako ng drawing, isip na ako ng isip. Ganito ang gagawin, ganitong itsura. Lumipas ang November, wala. Matatapos na ang December, wala pa din. Hanggang dumating kami sa panahon na sinabi namin, Panginoon, kung ano yung kalooban mo, mangyari. Bakit ayaw dumating nung pambayad? Wala kaming makitang mga tutulong sa amin. Lord, bahala na kayo. Alam nyo, nung pinagkatiwala namin sa Panginoon, binigyan kami ng wisdom, kausapin namin yung bibili. Yung pala meron lamang misunderstanding. Pagkalipas po namin kausapin, within 1 week or 2 weeks, dumating na. Alam nyo, minsan, kailangan mo lang talagang ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Kapag pinagkatiwala mo sa Diyos ang lahat, ang Diyos ang gagawa sa paraan niya at hindi sa paraan mo. Kaya, una kapatid, tinatawag tayo dito na magsisi sa kasalanan ng pagtiwala sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kang magtiwala sa Diyos-Diyosang gawa ng kamay at huwag kang magtiwala sa Diyos-Diyosang gawa ng iyong puso. Pangalawa, tinatawag nito ang tao na magtiwala sa Diyos na may hawak ng bukas. Magtiwala ka kapatid sa soberanong Diyos na nagplano ng lahat at may kapangyarihang magpangyari ng lahat ng kanyang pinalano. Sa Amerika, makikita natin sa likod ng kanilang pera, yung salitang we trust. Pero kanino sila nagtitiwala? Sa kanilang pera nakalagay we trust God. Pero sa kanilang mundo, nagtitiwala sila sa kanilang kapangyarihan at sa kanilang kayamanan. Kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon na huwag magtiwala sa kahit sino man, kundi magtiwala ka sa Diyos. Have you ever said to a person, I trust you with all my heart? Buong-buo ang tiwala ko sa iyo. Huwag sa tao. People will fail. People will break their promises. But never God. Ngayon taong ito, hinahamon kita kapatid. Put all your trust sa Diyos lamang. Siya lamang ang hindi mabibigo. At siya lamang ang magpapatuloy sa kanyang mga pangako. Hinahamon ko kayo, kung meron man sa atin ngayong umagang ito, sa aming mga bisita, sana nakikita ninyo ngayon kung sinong Diyos ang aming sinasamba, kung sinong Diyos ang aming pinaglilingkuran, kung sinong Diyos ang aming pinagtitiwalaan. Kaya ngayong umaga, hinahamon ko rin kayo na kung kayo ay sumasamba pa at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan, talikuran na ninyo sila dahil wala silang magagawa. Pagsisihan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ito'y karmuldumal sa harapan ng Diyos. Inahamon ko kayo ngayong umaga na lumipat kayo sa tunay na Diyos. Sa Diyos na pwedeng pagtiwalaan ng iyong buhay. Sa Diyos na may kayang magligtas ng iyong kaluluwa. Sa Diyos na namatay para sa mga kasalanan upang bigyan ng buhay ng walang hanggan ang mga sasampalataya sa Kanya. Hinahamon ko kayo ngayong umagang ito na inyong ipagkatiwala ang inyong buhay sa walang ibang Diyos, kundi kay Kristo lamang, na kayang magpalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan, na kayang magligtas sa iyo mula sa kapahamakan sa walang hanggan. Kaya tinatawag kayo ngayon ng Diyos na magsisi sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Kanya at magtiwala sa Kanyang salita na ang sinumang mananampalataya kay Jesus ay merong buhay na walang hanggan.
Kaya muli ngayong umaga, tatanungin ko kayo, kanino mo inilalagak ang tiwala mo? Sana hindi na sa mga Diyos-Diyosan, kundi sa tunay na Diyos na makapangyarihan. Manalangin tayo. Habang tayong lahat ay nakapikit at nakayuko, may maliwanag na mensahe sa atin ng salita ng ating Panginoon na dapat nating pagsisihan ang ating pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan na ating ginawa, gawa ng kamay at gawa ng ating puso at isipan. Tinatawag tayo ng Diyos na talikuran sila sapagkat sila'y walang saysay, sila'y walang magagawa, sila'y walang buhay. At tinatawag tayong ipagkatiwala ang ating buhay sa tunay na Diyos, sa soberanong Diyos na may plano ng lahat, na may kakayanan na tuparin ang lahat ng kanyang mga ipinanukala. Siyang may akda ng simula, siyang may akda ng katapusan. Habang lahat ay nakapikit na nakayuko, kung kinakausap ka ng Panginoon ngayon sa magitan ng pangaral, kapatid, ngayong araw na ito, tumugon ka sa Panginoon sa panalangin. Kanino ka nagtitiwala? O maaaring hindi ka na nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay. Pero maaaring puno ka ng pagtitiwala sa iyong kayamanan, sa iyong katalinuhan, sa iyong kakayanan. Gumagawa ka ayon sa iyong sarili at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pagsisihan mo to, kapatid. At simulan mo ngayong taong ito, buong puso mong ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay. Sa aming mga bisita, nawa nakita nyo ngayon ang tunay na Diyos na dapat mong sambahin. Kung ikaw ay kinilos ng Panginoon sa pangangaral, nawa nakita mo na ang Diyos-Diyosan ay walang saysay at walang kapangyarihan. Kaya't sana'y tumugon ka, lumipat ka sa tunay na Diyos na kayang magligtas sa iyo mula sa kasalanan at kapahamakan at magtiwala ka sa iniaalok niyang buhay na walang hanggan. Magkaroon po tayo ng ilang sandali ng reflection bilang tugon sa mensaheng ating napakinggan. Manalangin tayo. O aming Diyos, inaamin namin na kami po ay nagkasala sa pagtitiwala sa aming sarili, sa aming kakayanan, sa pagtitiwala sa aming karunungan, sa pagtitiwala sa aming talino at sa aming kayamanan. Maaring maraming mga pagkakataon sa buhay namin itong 2025 na nalimutan namin ang iyong katapatan. Nagtiwala kami sa iba sa halip na sa iyo. Humingi kami ng tawad, O Diyos. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo kami ngayong araw na ito mula sa mensaheng amin napakinggan. Teach us to trust sa iyong mga biyaya, sa iyong matalinong pagpapasya, sa iyong matalinong plano. Panginoon, hindi namin hawak ang bukas, kaya hindi namin alam kung ano mangyayari.
Tulungan niyo kaming ilagak ang aming tiwala sa iyo, who author the past, the present, and the future. Help us, Panginoon. Tulungan niyo kami sa aming mga hindi paniniwala. Tulungan niyo kami sa aming hindi pagtitiwala. And may we face this year 2026 na buong nagtitiwala sa iyong soberanong karunungan. Ang lahat ng ito aming dalangin, O Diyos, sa dakilang pangalan ng iyong anak ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo tayong lahat mga kapatid sa one song. Awitin po natin ang awit na